Another day, another gala. Hi, it's me, Jonah, your anyong girl. Ang video nga na ito ay last summer pa noong nagpunta ako ng Nijimori Studio o ang Japanese theme park dito sa South Korea. Bago ka pa nga makapasok sa entrance, ay kailangan mo nang dumaan sa information para magbayad ng entrance fee. Kung gusto mo rin mag-rent ng kimono, pwede din, pero sa may information mo na nga rin siya babayaran kasabay ng entrance fee mo. Tapos bibigyan ka lang ng resibo at yun ay ipapakita mo dun sa kimono shop. Pagpasok mo nga ay may mga babati sa'yo na staff, of course in Nihongo. Tapos yung mga buildings na yan, yung mga establishments is mga bilihan ng mga souvenirs, mga restaurants, bilihan ng mga drinks. Meron ding maliit na Japanese mart. Noong time nga na nagpunta ako dyan, meron silang promo na sa entrance fee mo, may libre na siyang kasamang isang can na beer. Kaso, hindi mo siya pwedeng ilabas. Kailangan inumin mo siya sa loob kasi sila mismo yung magbubukas ng can. Yung nakikita nyo sa kaliwa, yan yung grocery, and then yung sa kabila naman is kung saan ka magre-rent ng kimono. Tapos, doon pa nga sa may bandang unahan, meron silang parang stage kung saan siguro may nagpa-perform kasi may mga microphones at saka mga musical instruments na nakalagay doon. Tapos, itong area naman na to is kung saan pwede kang umupo at tumambay, magpahinga. And then, siguro, kasi may mga restaurant malapit dyan, so siguro kapag kakain sila, pwede sila dyan mag-dine. Tapos, ito yung pan. Ang sarap nga pakinggan yung lagaslas ng tubig. Sobrang nakaka-relax. Parang sarap to rin mag-siesta. Tapos yan, na-curious ako dyan sa building. Tapos yan naman ay lugar ng dasalan. Nagmuni-muni nga lang muna ako dyan habang pinagmamasdan ko yung paligid. Nakita ko nga na may koi fish. Ang lalaki, parang ang sarap ihawin. Nakakain ba ang koi fish? Kasi kapag tinitingnan ko sila, parang ang sarap-sarap nila eh. Parang nagkikrave tuloy ako ng inihan na isda. Tapos, nag-curious nga ako dyan, kaya umakyat ako. Tapos, pag-akyat ko nga, may nakita akong structure ng Buddha. Tapos, may mga alay na prutas. Tapos, may incense stick. Kaso, hindi na ako masyadong tumuloy. Gawa nga nang may nagdadasal dun sa taas. Kaya yun, pagkasilip ko, bumaba na lang din ako. Kasi nga, sacred yung place, baka madumihan ko. Charis. After ko nga usyusahin kung ano nga yung nandyan. Tapos, bumaba na rin ako. Tapos, nagpatuloy na ako sa paglalakad. Tapos, dito nga, hindi ko alam kung gaano kataas. Pero nagtataka ko, bakit ganito yung mga hagdan nila? Bakit sa isang step ay dalawang step? Ano daw? I mean, yung isang baitang dalawang hakbang na siya. Gets nyo ba? Ibali na nga lang, basta yung tulay na yan, paglampas mo ng tulay is meron siyang parang mga replika ng Fushima Inari, yung sikat na pasyalan sa Kyoto, Japan. Yan. Maganda din. Tapos yan. Nag-feeling lang ako dyan. Pagkatapos nga nito, ay eto, umakyat na naman ako ng hagdan. Walang katapos ng hagdan. Ano ba to? Stairway to Heaven? Tapos may nakita nga ako dyan. May nakita akong cabinet, mukhang matibay pa. Pwede ko kayang iuwi. Yan no? Kasi parang matibay eh. Tapos umakyat na ako dun sa taas. Tapos sobrang ganda ng view sa taas. As in breathtaking. Paano yung breathtaking? Parang gano'n. Tapos dun mo nga talaga makikita na sobrang ganda. Sobrang ganda ng view mula dun sa taas. Tapos, pagkatapos siguro ng ilang minutong pagmumuni-muni ko, bumaba na ulit ako. Tapos, syempre, andito na naman tayo sa hagdan-hagdan. Ay, stairway. Ay siya, bakit ka nagre-reklamo? Ginusto mo yan. Gala pa more. Oh, siya, hindi kayong kaaway ko ha. Sarili ko. Magkaliwanagan lang. Pagkarating ko nga ng tuktok, doon may nadaanan ako na parang, hindi ko alam kung archery ba siya. Archery? Parang siyang, parang ganun, archery nga siguro yan. Kung saan yung nagpapana-pana, parang ganun. Yan, yung place na yan. Kasi hindi ko na pinasok. Tapos, ito, sinundan ko tong aisle na to. Tapos, napunta na naman ako sa isang lugar kung saan sila nagdarasal. Napunta na naman nga niya ako sa puok ng dasalan. Bakit palagi na lang napupunta sa puok ng dasalan?
Sign na ba to para maging banal ako? Charis! Ayan nga, gusto ko sanang usyusuhin pa yan. Kaya lang, natatakot akong lumapit kasi parang may mumu. Alam mo yung feeling na ganun. Wala kasing katao-tao sa paligid. Kaya naman medyo natakot ako. Kaya ayan, pinaglaruan ko na lang yung chime dyan. Tapos pagkatapos kong maglaro ng chime, syempre, umalis na rin ako. Tapos nagpunta nga ako dito sa parang watchtower nga nila. Tapos dito, sobrang na-appreciate ko yung ganda ng place kasi kung maganda na siya dun sa building na inakyat ko kanina, mas maganda pala siya dito. Tingnan niyo naman yan. Overlooking view, sobrang ganda. Sobrang ma-appreciate mo talaga yung ganda ng place. Kasi sa taas, kitang-kita mo talaga lahat ng mga buildings. Tapos parang alam mo yun, parang nasa Japan vibes talaga kasi nga parang magkakamukha lahat yung buildings. Tapos, hindi ko lang maisip kung para saan yung bell na to. Tapos, nung nagsawa na ako sa taas kasi wala nga tao, medyo natakot na rin ako, ayun. Bumaba na ako pero sa kabilang daan naman ako dumaan. Sa kabilang kabilang side. Ayan naman yung kabilang side ng archery. Tapos, ito naman yung sa pond kanina. Tapos, and ulit yung Fushima Inari. Tapos, may mga wish din na nakasabit dyan sa tabi ng mga lanterns. Tapos, yung mga restaurant na nadaanan ko dyan, karamihan ay mga sarado pa. Parang gabi yata sila nang bubukas. Tapos, may cafe na akong nakita dyan. Kaya lang, natakot na akong pumasok kasi nga, hanggang malmote ako. Kaya, hindi na ako pumasok. Hindi ko na pinursin. Kasi baka magdugo pa ilong ko bago ako makainom ng kape. Kaya naman, bumaba na ulit ako. Nagpatuloy na akong bumaba sa may open space kung saan yung mga dining area nila doon sa baba. Tapos yan, sobrang na-appreciate ko talaga dyan. Ayan, may nakita nga ako dyan yung mga promo nila. Tapos parang event nila ng summer season. Kasi summer season ako nagpunta dyan. Tapos nadaanan ko nga to. Parang ang sarap-sarap ng iniihaw niya. Tapos naya naman ako magtanong kasi yung price is naka-yen. Akala ko, dahil tinamaan na naman ng katangahan. Akala ko hindi pwede magbayad ng Korean won or ng card dito sa South Korea. Akala ko yan binabayaran. Tapos nalaman ko na lang na pwede naman pala yung card. Nung nagpunta na lang ako dun sa mart kasi bibili ako ng inumin. Diba? Muntang yun. Tapos ito nga, nakita ko nga yung mga pera. Sayang. Kasi ba't nilaan na dun sinabit? Sana binigyan na lang sa akin. Tapos yan, wala namang gaano na savings. Pero ang cute no ng mga building kasi napaka-standard ng pagkakagawa nila. Parang para-pareho. Tapos, ayan na ulit. Bumalik na ako dun sa may open area. Tapos, yan, lumapit nga ako dun sa may pond. Akala ko nga pwedeng tumawid, pero hindi pala pwede. Tapos, bago ako nag-exit, meron nga silang pa-event na dyan. Nag-umpisa na yung palaro nila. Tapos, natutuwa ako kasi may foreigner na sumama. Parang, may kasama kasi siyang Korean na partner niya siguro yun. Tapos, ayan. Sumulyap-sulyap na lang ako nung minsan pa. Tapos, nag-decide na nga ako na umuwi. Kasi nga, gustong-gusto ko na talaga umuwi. Kaya lang, ayoko na maiwanan yung place. Alam mo yun, para may humatak sa akin na magstay pa. Ganun. Kaya lang, iniisip ko sa yung schedule ng bus kasi hapon na yan. Tapos, nakakatuwa nga yung foreigner kasi siya pa yung nanalo dun sa Korean. Tapos, alam mo yun, nung pauwi na ako, alam mo yung hindi ako makadiretsong uwi kasi lumilingon-lingon pa talaga ako as in. So, iniisip ko talaga yung schedule ng bus kasi madalang lang yung bus. Kung hindi ko maabutan yung bus, kailangan ko mag-taxi. Kaya yun. Pero, promise ko sa sarili ko na babalikan ko to bago ako matapos ang contract sa South Korea kasi sobrang ganda. Pero next time, sana maabil ko na yung may kimono. Kasi gusto ko talaga ma-experience kung anong feeling na magsuot ng kimono. Kasi gusto ko rin pumunta ng Japan Kaya lang wala pa akong budget. Tapos, ayan, nakapag-decide na ako na uuwi na. Kahit ayoko pa nga sanang umalis, pero ayun, kinonvince ko na lang talaga yung sarili ko. Ayan guys, mga souvenir shop yung mga nandyan sa may pinakauna.
Alam mo ba, habang palabas ako dyan, talagang hindi ko alam kung lalabas ba ako o mag-i-stay pa. Talagang as in, ang tagal ko dyan sa may entrance kasi nga, kapag lumabas ka, hindi ka na pwedeng pumasok ulit. Kaya yun, pinag-iisipan ko talagang mabuti kung lalabas na ba o hindi pa. Kaya yun. Pero, naisip ko na din na lumabas na kasi nga, kailangan ko habulin yung bus. Dahil nga sobrang layo nga nitong place na to, may schedule lang. Tapos yung schedule ng bus is sobrang magkakalayo. Kaya yun, nag-decide na ako na umuwi. Tapos, ayan, dyan lang sa may pinakababa niya yung pinaka-bus stop. So, dyan ka ibababa ng bus. Tapos, dyan ka din sasakay ng bus pa uwi. So, ayun lang naman. Salamat sa panonood. Bye!